Para kay Isla, may edad na 25 taong gulang ang pamilya ng lahat. Kaya nang mabaon sa utang kanyang ama dahil sa isang maling investment, handa siyang gawin ng lahat kahit ang ibenta ang kanyang dangal. Si Dante Valderrama, 28 taong gulang, ang cold-blooded billionaire na may-ari na pinagtatrabahuan ng kanyang ama ay may kakaibang alok, isang kontrata, isang sanggol, 1 milyong piso. Bibilin ko ang 9 na buwan ng buhay mo, Isla. Pagkatapos mong mailawaran tagapagmana ko, mawawala ka na sa buhay namin na parang bula. No feelings, no attachments, no trace. Tinanggap ni Isla ang hamon, ngunit sa likod ng marangyang mansyon at malamig na pahikitungo ni Dante, may nakatagong sikreto ang kontratang to. Paano kung ang pag-ibig ay hindi kasama sa plano, pero ito ang magiging metsa ng kanilang pagkawasak? Isang kasunduan na nagsimula sa pera, mauuwi ba sa isang habang buhay na sumpa o sa isang wagas na pagsinta? Ang bawat hakbang ni Isla sa makintab na sahig ng Valderrama Tower ay tila mabigat na bakal. Hawak niya na mahigpit ang strap ng kanyang luma, ngunit malinis na bag. Sa harap niya ay ang dambuhalang pintuan ng opisina ni Dante Valderrama, ang lalaking may hawak ng tadhana ng kanyang pamilya. Pagpasok niya, sinilubong siya ng amoy ng mamahaling leather at citrus. Sa gitna ng silid, nakupo sa kanyang swivel chair si Dante. Gwapo ito, ngunit ang kagandahan ngayon ay tila gawa sa yelo, matalim, malamig, nakakasugat. Umupo ka, Isla. Utos nito nang di tumitingin sa kanya. Abala ito sa pagpirma ng ilang dokumento. Dahan-dahang umupo si Isla sa harap ng lamesang gawa sa mahogany. Pakiramdam niya isa siyang kriminal na hinihintay ang hatol. Ilang sandali pa inangat ni Dante ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata, kulay abo, at tila nanonood sa kaluluwa ng dalaga. Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Dante. I don't want any second thoughts once we start. My time is gold and my heir's future is not a game. Opo, Sir Dante. Gagawin ko po ito para sa tatay ko. Matapang na sagot ni Isla. Kahit na sa loob-loob niya nanginginig ang kanyang tuhod. Sinabi po sa akin ni tatay ang sitwasyon, ang utang niya sa inyo, ang kumpanya. Kailangan namin ng pambayad? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Hindi lang to pambayad utang, Isla. This is a sacrifice. Once you sign this contract, you're giving up your body for 9 months. No boyfriends, no social life, no freedom. You will be under my roof, under my rules. Naiintindihan ko po. Lunok laway na sabi ni Isla. Humilig si Dante sa kanyang upuan, pinagmasdan ng dalaga. Ipapaalala ko lang sa'yo na ayon sa record na binigay ng tatay mo, never ka pang nagka-boyfriend. You are untouched. Is that true? Namula ang pisngi ni Isla. Opo, wala po akong oras sa ganong bagay dahil nagtatrabaho po ako para makatulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Good, mariing sabi ni Dante. Ayoko ng komplikasyon. Ayoko ng silosong lalaking susugod dito at gagawa ng eksena. My child must be born in a controlled environment. Nilapag ni Dante ang isang gintong pluma at ang makapal na folder sa harap ni Isla. Basahin mong mabuti. Ang unang kalahati ng bayad papasok sa account ng tatay mo. Sandaling matuyo ang tinta ng pirma mo rito. Ang natitirang kalahati ibibigay pagkalawal mo ng sanggol. After that, you walk away. No rights, no visits, no mother-son drama. Are we clear? Tinitigan ni Isla ang kontrata. Ito ang halaga ng kanyang dangal. 10 milyong piso at ang kalayaan ng kanyang ama mula sa kulungan. Kinuha niya ang pluma. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya, tila unti-unti, nawawala ang kanyang dating pagkatao. Done, bulong ni Isla pagkatapos pirmahan ang huling pahina. Tumayo si Dante at lumapit sa kanya. Dahil sa kanyang tangkad, tila nilalamon nito ang espasyo ni Isla. Inawakan nito ang kanyang baba at itiningala ang kanyang mukha. Welcome to your new life, Isla. Sabi ni Dante sa boses na baos, ngunit nakakanginig. Mula ngayon, pagmamayari ko na ang bawat hininga mo. Isang itim na Rolls Royce ang huminto sa tapat ng maliit na paupang bahay ni na Isla bago pa man sumikat ang araw. Di na nakatulog ang dalaga. Ang kanyang mga gamit nakaimpake na sa isang kupas na maleta. Yakap-yakap ang kanyang ama na si Mang Karding. Di napigilan ni Islang mapaluha. Anak, patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa pagkakamali ko, hindi mo kailangan gawin to. Hikbi ng matanda. Ayos lang po, itay. Para sa atin din to. Magpagaling po kayo. Pilit ang iting sagot ni Isla bago tuluyan sumakay ng sasakyan.
Matapos ang 2 oras na biyahe, narating nilang isang mansyon sa liblib ngunit marangyang bahagi ng Tagaytay. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog at ang bakuran ay napapalibutan ng matatayag na pine trees at mga armadong gwardya. Mukha itong palasyo pero para kay Isla, isa itong magarang kulungan. Sinalubong siya ni Dante sa dambuhalang pintuan. Hindi ito nakasuot ngayon. Suot nito ang isang itim na turtleneck na mas lalong nagpadunong sa kanyang matikas na tindig. Dito ka titira simula ngayon? Malamig na bungad ni Dante. Ibibilin ko sa mga katulong ang diet mo at ang schedule ng iyong mga check-up. Hindi ka pwedeng lumabas ng gate nang walang pahintulot ko. Bakit kailangan ng mga bodyguard, Sir Dante? Magdadalang tao lang naman po ako, hindi naman po ako tatakas. Tanong ni Isla habang inilibot ang paningin sa grandiosong sala na puno ng mga antigong kagamitan. Mabilis na lumapit si Dante sa kanya. Sa isang iglap naramdaman ni Isla ang init ng katawan ng lalaki habang kinukulong siya nito sa pagitan ng kanyang mga braso at ng pader. Don't call me sir. Sa harap ng ibang tao, ikaw ang distinguished guest ko. Pero dito sa loob, alam natin ko ano ka talaga. Bulong ni Dante sa kanyang tenga na nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang gulugod. At ang mga gwardya, hindi sila nariyan para pigilan kang tumakas. Nariyan sila para siguraduhin na walang sino mong makakaalam na narito ka. Bakit po? May tinatago po ba kayo? Lakas loob na tanong ni Isla. Sandaling tumigas ang anyo ni Dante. Ang kanyang mga panga ay nagtagis bago siya dahan-dahang lumayo. Marami akong kaaway, Isla, at ang batang dadalhin mo sa sinapupunan mo, ang tanging alas ko para makuha ang buong imperyo ng mga Valderrama. Isang pagkakamali mo lang, hindi lang buhay mong mawawala, kundi pati ang pamilyang kinabukasan ng dahilan, kaya ka narito. Iniwan siyang nakatayo ni Dante sa gitna ng sala. Maya-maya pa nilapitan siya ni Manang Sol, ang mayordoma ng mansyon. Huwag mo na lang niyang sagutin, iha. Marami nang pinagdaraanan sa senyorito Dante. Mahinang sabi ng matanda. Alika, ituturo ko ang silid mo. Ang kwarto ni Isla nasa 2nd palapag. Malawak ito. May sariling balkonahe, tanaw ang bulkang Taal, at ang kamay parang mga ulap sa lambot. Pero ang higit na kumuha ng atensyon ni Isla ay ang pinto sa kabilang dulo ng kwarto. Connecting door yan papunta sa silid ng senyorito. Paliwanag ni Manang Sol. Gusto niya malapit ka lang sa kanya para mabantayan niya ang bawat galaw mo? Nang makalabas ang matanda, napaupo si Isla sa kama. Napatingin siya sa pinto. Ramdam niya ang presensya ni Dante sa kabilang panig. Isang kontrata ang pinirmahan niya pero bakit pakiramdam niya, pati ang kanyang puso unti-unting nadadamay sa mapanganib na laro ng milyonaryo. Di nakatulog ng maayos si Isla. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Dante at ang malamig nitong boses ang kanyang nakikita. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Manang Sol para sa nakatakdang pagpunta sa isang pribadong klinika. Pagbaba niya sa ingranding hagdanan, naroon na si Dante, nagbabasa ng tablet habang humihigop ng kape. Nakasuot ng puting polo na nakatupi hanggang siko, dahilan upang bumakat ang kanyang matipunong braso. Kumain ka na. Kailangan mong maging malakas para sa procedure? Utos ito nang di man lang tumitingin sa kanya. Opo, maikling sagot ni Isla. Tahimik silang kumain ngunit ang katahimikan punong-puno ng tensyon. Bawat kalansing ng kubyertos ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Dinala sila ng sasakyan sa isang sikat at tago na fertility clinic sa Makati. Walang ibang pasyente roon, tila nareserba ni Dante ang buong pasilidad para sa kanila. Isang doktor na nagngangalang Dr. Arrieta ang sumalubong sa kanila. Good morning, Mr. Valderrama. Is this the surrogate? Masayang bati ng doktor. Tumango si Dante at hinawakan ang likuran ni Isla. Isang simpleng galaw na nagpadala ng init sa buong katawan ng dalaga. Gawin niyo lahat ng kailangan test. I want her in perfect condition. Sinailalim si Isla sa iba't ibang pagsusuri, physical exam, blood test at ultrasounds. Habang nasa loob siya ng examination room, hindi maalis sa isip niya ang katotohanang sa loob ng ilang linggo, magdadala siya ng buhay na hindi kailanman magiging kanya. Matapos ang 2 oras, tinawag sila ni Dr. Arrieta sa loob ng kanyang opisina. Seryosong mukha ng doktor habang tinitingnan ng mga resulta. May problema po ba, Doc? Kabadong tanong ni Isla.
Actually, Mr. Valderrama, perfectly healthy si Isla. Pero may napansin ako sa kanyang hormone levels. She's very fertile but also very sensitive, paliwanag ng doktor. And regarding the IVF procedure requested, there's a 50% chance of failure if the body rejects the embryo because of stress. Tumingin si Dante kay Isla. Stress? Binibigay ko sa kanya lahat ng kailangan niya. Hindi lang physical stressor, emotional din. Ang surrogacy hindi lang ito basta science, kailangan ng koneksyon. Dagdag ng doktor. Kung gusto niyong tumaas ang tsansa ng pagbubuntis, kailangan niyang maging komportable sa inyo. She needs to feel safe. Paglabas nila ng klinika, hindi nagsasalita si Dante. Tahimik din si Isla. Nakatingin lang sa bintana ng sasakyan. Pero bago sila makarating sa mansyon, biglang pinahinto ni Dante ang sasakyan sa isang gilid ng kalsada na overlooking ang syudad. Lumabas ka, utos ni Dante. Sumunod si Isla, malamig ang simoy ng hangin. Humarap sa kanya si Dante, ang kanyang mga mata tila naglalambong ng kung anong emosyon. Narinig mo ang sabi ng doktor, kailangan mong maging komportable sa akin? Sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit. Ayokong masayang ang pera't panahon ko, Isla, kaya't simula ngayon, hindi na lang basta guest ang turing ko sa'yo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi sumagot si Dante. Sa halip, hinawakan niya ang bewang ni Isla at tinila ito papalapit sa kanya. Napasinghap si Isla nang maramdaman ang matigas sa dibdib ng lalaki. I need you to trust me, Isla, even if it feels like you are dancing with the devil. Bulong ni Dante bago dahan-dahan nilapit ang kanyang muka sa muka ng dalaga. Halos magkadikit ang kanilang mga ilong nang biglang tumunog ang telepono ni Dante. Mabilis itong lumayo pero ang kuryenteng naiwan sa balat ni Isla hindi na mawala. Isang tawag yon mula sa kanyang tauhan. May nagtangka raw pumasok sa account ni Isla. Mukhang may nakatuklas na kung nasaan ka. Madilim na sabi ni Dante. The game just got dangerous, Isla. Mabilis na pinaharurot ni Dante ang sasakyan pabalik sa mansyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Bakas ang galit at tensyon sa kanyang mga mata. Si Isla naman ay tahimik lang sa tabi, pilit na pinapakalma ang kanyang humihingal na dibdib. Sino po naghahanap sa akin, Dante? Mahina at kabadong tanong ni Isla na makapasok na sila sa loob ng bahay. Hindi agad sumagot si Dante. Tinanggal niya ang kanyang suot na relo at marahas na ibinalibag ito sa sofa. Ang pamilyang Montesillo, sila ang mortal na kaagaw ng mga Valderrama sa negosyo at nalaman nilang may asset akong tinatago. Asset? Tao po ako, hindi gamit. Pagtatama ni Isla, ang kanyang boses ay may halong hinanakit. Humarap si Dante sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Sa mundong kinagagalawan ko, Isla, ang kahit anong kahinaan, tinatawag na asset o liability. Kapag nalaman nilang magdadala ka ng tagapagmana ko, gagamitin ka nila para pabagsakin ako. Gusto mo bang madamay ang tatay mo sa gulo ng mga bilyonaryo? Natahimik si Isla. Napayoko siya habang nilalaro ang kanyang mga daliri. Hindi po. Biglang lumambot ang anyo ni Dante, isang bagay na bihirang makita ni Isla. Lumapit to, tinawakan siya sa magkabilang balikat. Kaya kailangan mong sumunod sa bawat sasabihin ko. Walang social media, walang tawag sa labas at higit sa lahat, kailangan mong manatili sa tabi ko. Kinabukasan, naging mas mahigpit ang seguridad sa mansyon. Ngunit sa kabila ng tensyon, kailangan ituloy ang plano. Isang gabi, habang nagbabasa si Isla sa library, pumasok si Dante. May dala itong isang maliit na velvet box. Para saan po ito? Tanong ni Isla nang ilapag ni Dante ang kahon sa harap niya. Buksan mo. Isang napakagandang singsing na may malaking diamante ang tumambad kay Isla. Kumistap to sa ilalim ng chandelier. Mula ngayon, ang kwento sa publiko hindi ka surrogate. Lalabas na ikaw ang bago kong fiancé. Isang secret wedding ang sasabihin natin sa media kung bakit ka biglang lilitaw na buntis. Paliwanag ni Dante. Mas ligtas ka kung isipin nilang asawa kita kaysa isang bayarang babae lamang. Pero hindi ba mas lalo magiging mapanganib yon? Magiging sentro ko ng atensyon, katwiran ni Isla. I will protect you. Maikli ngunit seryosong sagot ni Dante. Kinuha niya ang kamay ni Isla, dahan-dahang sinuot ang singsing. Ang lamig ng diamante kabaliktaran ng init ng palad ni Dante.
Sa sandaling yon, nagtagpo ang kanilang mga palingin. May kung anong kislap sa mga mata ni Dante na hindi maipaliwanag ni Isla. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na lang ito tungkol sa utang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isla, isang malakas na pagsabog ang narinig nila mula sa labas ng gate. Nayogyog ang buong mansyon. Mabilis, hinila ni Dante si Isla at tinago sa kanyang likuran habang inilalabas ang isang baril mula sa kanyang bewang. Nahanap na nila tayo, bulong ni Dante. Isla, pumasok ka sa panic room ngayon din. Ngunit huli na. Ang malaking bintana sa library nabasag at ilang armadong lalaki ang tumalon papasok. Ang tahimik na gabi na palitan ng sigawan at putukan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangalan ang sumigaw mula sa labas. Ang pangalan ng taong akala ni Isla ay matagal na niyang kinalimutan. Isla, alam kong naririto ka? Nanlaki ang mga mata ni Isla. Kilala niya ang boses na yon. Yon ang boses ni Marco, ang kanyang unang pag-ibig na bigla na lang nawala 3 taon ang nakakaraan. Bumibingi ang bawat putok ng baril na umaalingaw-ngaw sa loob ng library. Agad na itinulak ni Dante si Isla sa likod ng kanyang dambuhalang lamesang mahogani. Ang mga mata ni Dante naging mas madilim sa gabi, punong-puno ng determinasyon at galit. Huwag kang titingala, Isla, manatili ka lamang dyan, sigaw ni Dante habang nakikipagpalitan ng putok sa mga tauhan ng Montesillo. Ngunit ang isip ni Isla tila nag-freeze. Ang boses na narinig niya mula sa labas, ang boses ni Marco, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang pandinig. Si Marco, ang lalaking nangakong pakakasalan siya, pero biglang naglaho na parang bula, 3 taon nang nakakaraan. Dante, itigil mo to. Ibigay mo sa akin si Isla. Muling sigaw ng boses mula sa labas. Ngayon, sigurado na si Isla. Si Marco nga iyon. Napatitig si Dante kay Isla. Nakita niya ang pagkabigla at ang panginginig ng mga labi ng dalaga. Sa isang iglap, tila may mas masakit pa sa tama ng bala ang humiwa sa dibdib ni Dante. Ang realization na kilala ni Isla ang taong umatake sa kanila. Kilala mo siya? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng paghihinala at selos. Marco! Tanging naisagot ni Isla bago tuluyan pumasok ang mga bodyguard ni Dante para kontrolin ang sitwasyon. Nang humupa ang putukan at naitaboy ang mga lumusob, mabilis na binuhat ni Dante si Isla patungo sa kanyang silid. Walang ibig ang bilyonaryo, pero bawat takbang niya ay tila yumayanig sa sahig. Binagsak niya ang pinto at tinarap si Isla. Sino si Marco sa buhay mo, Isla? Bakit kanya tinatawag na parang pag-aari ka niya? Asik ni Dante. Dati ko siyang kasintahan? Mahinang sagot ni Isla. Hindi makatingin ng diretsyo, pero 3 taon na nakakalipas simula nang huli ko siyang makita. Wala akong alam na konektado siya sa mga Montesillo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dante. Kasintahan? Ang inosenteng sorgante ko'y may tinatago palang great love. Alam mo ba kung sino si Marco Montesillo? Siya ang bunsong anak ng pamilyang gustong pumatay sa akin. Siyang taong pinadala nila para hanapin ang kahinaan ko. Hindi ko alam, Dante. Ang akala ko simpleng tao lang siya noon. Depensa ni Isla. Ang mga luha nagsimulang pumatak. Lumapit si Dante, marahas na hinawakan ng kanyang mga braso. Makinig ka sa akin. Ngayong alam nila na naririto ka na. Mas lalong hihigpitan ko ang hawak ko sa'yo. Hindi ka lalabas ng kwartong to. At ang singsing na yan? Turo niya sa suot ni Isla. Huwag mong huhubarin. Ipapaalala mo sa sarili mo na sa ilalim ng kontrata at sa harap ng batas asawa kita. Walang Montesillo ang makakakuha sa'yo. Sa kabila ng takot, may naramdamang kurot sa puso si Isla. Hindi niya alam kung ano ang proteksyon na binibigay ni Dante ay dahil sa sanggol na dinadala niya o dahil sa isang bagay na ayaw aminin ng lalaki. Dante, nasasaktan ako, bulong ni Isla. Dahan-dahang binitawan ni Dante ang braso niya. Tumingin ito sa malayo. Sinusubukan na pakalmahin ang sarili. Matulog ka na. Bukas itutuloy natin ang procedure. Gusto kong dalhin mo ang anak ko sa lalong madaling panahon. Yan lamang ang tanging paraan para tuluyan ka ng maputol sa nakaraan mo. Nang makaalis si Dante, naiwang nakatulala si Isla. Ang gintong hawla niya ay mas lalo nagiging masikip. Paano niya dadalhin ang anak ng isang bilyonaryo kung ang puso niya ay ginugulo ng isang multo mula sa nakaraan?
Ang sumunod na umaga, binalot ng katahimikan na tila ba may paparating na bagyo. Matapos ang naganap na paglusob, hindi na pinayagan pa ni Dante si Isla na lumabas man lamang ng balkonahe. Ang buong mansyon ay naging isang high-security fortress. Kailangan natin tawagan ng implantation ngayong araw, bungad ni Dante habang nasa hapagkainan. Mas seryosong kanyang mukha kaysa nung nakaraang gabi. Sinabi na ni Dr. Arieta na handa ng lahat. This is the moment, Isla. Tumango si Isla kahit ang totoo, nanginginig ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Handa na rin po ako. Dinala sila sa isang bulletproof na SUV sa klinika na ngayon ay mas marami pang escort na motorista. Pagdating sa loob, mabilis ang naging takbo ng mga pangyayari. Sinailalim si Isla sa embryo transfer procedure. Sa loob ng examination room habang nakahiga at nakatingin sa kisame, nararamdaman ni Isla ang lamig na kagamitan ng doktor. Ngunit mas ramdam niya ang init ng kamay ni Dante na biglang humawak sa kanya. I'm here, bulong ni Dante. Isang maikling pangungusap pero sapat na para kumalma ang nagwawalang puso ni Isla. Nang matapos ang procedure, inihatid sila pabalik ng mansyon. Pinagbininan si Isla na kailangan magpahinga ng husto at iwasan ang anumang stress para kumapit ang embryo. Pagdating sa kanyang silid, maingat siyang inihiga ni Dante sa kama. Akmang aalis na ang bilyonaryo nang biglang hawakan ni Isla ang dulo ng kanyang polo. Dante, bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Isla. Bakit kailangan dumaan tayo sa ganitong gulo? Sa yaman mo pa pwede ka namang makahanap ng ibang paraan para magkaanak? Napabuntong hininga si Dante at naupo sa tabi ni Isla. Dahil ikaw lamang ang nakakita kong walang ibang hangad kung di ang iligtas ang pamilya mo. Ang ibang babaeng nakapaligid sa akin, ang tayong gusto lang nila ay apelido ko at ang pera ko. But you are different, Isla. You have a soul that is still pure despite what the world has done to you. Hindi nakapagsalita si Isla. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan sa mga mata ni Dante. Ngunit ang sandaling iyon ay naputol nang pumasok si Manang Sol na may dalang balita. Senyorito, may mga reporter sa labas ng gate. May nag-leak ng balita na nagpakasal na raw kayo ng palihim sa isang mysterious woman. Kabadong sabi ng matanda. Nagtangis ang panga ni Dante. Ang mga Montesillo, gusto nilang ilabas ka sa tago para mas madali kang makuha? Humarap si Dante kay Isla. Kailangan nating patunayan sa kanila na totoo ang kasinungalingang ito. We need to face the media as a couple at kailangan nilang maniwala na mahal natin ang isa't isa. Pero paano? Tanong ni Isla. Maghahanda tayo ng isang intimate dinner party dito sa mansyon bukas. Iimbitahan natin ang pinaka-maimpluwensyang tao. You will wear the most expensive dress. You will wear that drink and you will act as the queen of Valderrama Empire. Inawakan ni Dante ang pisngi ni Isla. Ang kanyang hinlalaki dumaan sa labi ng dalaga. At higit sa lahat, kailangan mong kalimutan na may Marco na nag-i-exist. Simula sa oras na to, ako lang ang lalaki sa buhay mo. Maliwanag? Napalanok si Isla. Ang banal na kasinungalingan na ito ay unti-unti nang nagiging katotohanan sa kanyang pakiramdam. Maliwanag, Dante. Ang buong mansyon naging sentro ng abala para sa gagawin na dinner party. Dumating ang mga sikat na stylist, makeup artist at designer para ihanda si Isla. Isang hapit na emerald silk crown green ang pinili ni Dante para sa kanya. Isang kulay na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing kutis at misteryosong kagandahan. Huminga ka ng malalim, Iha. Napakaganda mo. Nakangiting sabi ni Manang Sol habang sinusuot kay Islang isang kwintas na gawa sa purong diamante. Nang bumaba si Isla sa grand staircase, natigil ang lahat. Maging ang mga tauhan napanganga. Sa paanan ng hagdan, naghihintay si Dante. Nakasuot ito ng isang charcoal gray tuxedo na tila sadyang ginawa para sa kanyang perpektong pangangatawan. Nang magtama ang kanilang mga mata, sandaling nawala ang lamig sa tingin ni Dante. Inabot niya ang kamay ni Isla at dahan-dahan na hinalikan ang likuran nito. Perfect! You look like you were born to rule this house, Isla. Kinakabahan ako, Dante, bulong ni Isla. Ang kanyang puso parang gustong tumalon sa kanyang dibdib. Just follow my lead.
And remember, you are mine tonight. Seryosong tugon ng bilyonaryo bago sila tuluyang lumabas sa garden kung saan naghihintay ang mga piling panauhin at ilang kontroladong miyembro ng media. Naging maayos ang unang bahagi ng gabi. Bawat sulyap at hawak ni Dante sa bewang ni Isla ay tila totoo. Punong-puno ng kababaihan na tila may pag-iingat at pagmamahal. Maraming negosyante ang bumati sa kanila. Bagaman ramdam ni Isla ang mapanuring tingin ng mga ito, inaanalisa kung saan siya ba siya nanggagaling. Ngunit ang katahimikan sa gabi ay nabasag nang i-anunsyo ng butler ang pagdating ng isang hindi inaasahang panauhin. Mr. Marco Montesilio is here, anunsyo ng butler. Biglang tumahimik ang paligid. Humigpit ang hawak ni Dante sa baso ng alak hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Pumasok si Marco, gwapo at tila walang takot sa kabila ng tensyon. Dire-diretso itong lumapit sa kinalalagyan ni Dante at Isla. Happy for you, Dante. Hindi ko akalain na ang secret na itinatago mo ay ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Nakangising sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata nakatuon lamang kay Isla. Kamusta, Isla? Bagay sa iyo ang diamante pero alam nating dalawa na mas bagay ka sa piling ko. Marco, umalis ka na rito. Matigas na sabi ni Isla. Bagaman nanginig ang kanyang boses. Umalis? Kakarating ko lang. Batiin mo naman ang asawa ng kaaway ko. Sagot ni Marco bago tumingin kay Dante. Sigurado ka ba? Mahal ka niya, Dante? O baka ginagamit ka lang niya para sa utang ng tatay niya? Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Dante at tinawakan ng kwelyo ni Marco at tinulak ito ng bahagya. Huwag mong susubukan ng pasensya ko, Montesilio. Ang asawa ko hindi mo na pag-aari. At kung may balak kang guluhin ang gabing ito, titiyakin kong hindi ka na makakalabas pa ng gate ko ng buhay. Dante, tama na. Awat ni Isla. Humawak siya sa braso ni Dante. Tumingin si Marco kay Isla, may halong sakit at panunuya sa kanyang mga mata. Pinili mo siya, Isla. Ang lalaking pumatay sa kinabukasan ng pamilya mo. Hindi mo ba alam ang totoo? Si Dante Valderrama ang dahilan kung bakit nabangkrap ang tatay mo. Nanlaki ang mga mata ni Isla. Napatingin siya kay Dante na tila nabigla sa ibinulgar ni Marco. Ang mundong binuo ni Isla sa loob ng mansyong iyon, tila gumuho sa isang iglap. Ang mga salita ni Marco ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Isla. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang emerald green gown na suot niya ay biglang naging mabigat. Tila ba sinasakal siya nito? Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng pagtanggi, ng galit o kahit anong senyales na nagsisinungaling lamang si Marco. Ngunit nang nakita niya ang pag-iwas ng tingin ni Dante. Dante, totoo ba? Basag ang boses na tanong ni Isla. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nawalan ng trabaho si tatay? Ikaw ba ang nagmamanipula sa mga investments na kinasasangkutan niya? Isla, hindi ditong lugar para pag-usapan to. Malamig na sagot ni Dante. Binalingan niya ang mga bodyguard. Ilabas niyo na si Montesilio ngayon din. Bakit, Dante? Natatakot ka ba na malaman ng asawa mo na ang tagapagligtas niyang siya ring sumira sa kanya? Huling hirit ni Marco bago siya perusahang kinaladkad ng mga tauhan ni Dante palabas ng garden. Ang mga bulungan ng mga panauhin tila naging ugong ng mga bubuyog sa pandinig ni Isla. Hindi niya na kinaya ang atensyon. Tinalikuran niya si Dante at patakbong pumasok sa loob ng mansyon, dire-diretso sa kanyang silid. Humahagulhol siya nang magsara ang pinto. Lahat pala ay isang malaking laro. Ilang minutong lumipas, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Dante. Bakas ang pagod at ang bigat sa kanyang muka. Isla, makinig ka. Bungad nito? Bakit mo ginawa yon? Sigaw ni Isla habang pinapahid ang kanyang mga luha. Pinapalabas mo na tinutulungan mo kami. Pinalabas mo na utang na loob ko sa iyong kinukuha mo akong surrogate. Pero ikaw pala ang sumira sa amin para wala kaming ibang pagpipilian kundi ang lumapit sa iyo. Lumapit si Dante. Sinubukan hawakan ng mga kamay ni Isla pero mabilis itong umiwas. Business is business, Isla. Nung panahong yon ang kumpanya ng tatay mo ay isa lamang sa target ng mga acquisition ko. Hindi ko alam na may anak siya na kagaya mo.
Sumbat ni Isla. Binili mo ang buhay ko gamit ang perang ninakaw mo sa pamilya ko at binabayaran ko ang lahat ng yun ngayon. Bulyaw ni Dante. Nawala na rin ang kanyang pasensya. Binibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman mararanasan sa labas. Pinoprotektahan kita mula sa mga taong gaya ni Marco na gagamitin ka lang para sa sarili niyang interes. Anong pinagkaiba mo sa kanya? Hamon ni Isla. Pareho lang kayong manluloko? Nanahimik si Dante. Ang kanyang mga mata ay tila naglalambong ng sakit na pilit niyang tinatago. Ang pagkakaiba? Si Marco, iiwan ka na maghirap ka. Ako, nandito ako at handang ibigay ang buong mundo sa'yo, kahit galit ka pa sa akin. Nababa si Dante ng silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Isla, nakahawak sa kanyang tiyan. Doon niya naramdaman na isang kakaibang pintig. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa stress o kung anong embryo na lalagay sa kanya ay nagsisimula ng kumapit. Sa gitna ng galit, isang takot ang namuo sa kanya. Paano niya mamahalin ang batang dadalida kung ang ama nito ay ang taong sumira sa kanilang pamilya? At higit sa lahat, paano niya itatago ang katotohanan na sa kabila ng lahat nagsisimula na rin siyang mahulog sa demonyong nagngangalang Dante Valderrama? Isang linggo ang lumipas mula ng gabing iyon ng pagbubunyag at ang tensyon sa pagitan ni Isla at Dante ay tila isang pisi na anumang oras ay mapuputol. Hindi sila nag-uusap maliban na lang kung kinakailangan. Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Pagkagising ni Isla, agad siyang napakapit sa kanyang tiyan. Isang matinding hilo at pagbaliktad ng sikmura ang naramdaman niya. Halos madapa siya patakbong banyo at doon sinuka ang lahat ng kanyang kinain kagabi. Isla, ayos ka lang ba? Narinig niya ang boses ni Dante mula sa kabilang pinto. Hindi niya na to nasagot dahil muli siyang nasuka. Sa isang iglap, bumukas ang pinto at naroon na si Dante, baka sa matinding pag-aalala sa muka. Inalalayan niya ang dalaga, hinawakan ng buhok nito habang hinahagod ang kanyang likod. I will call Dr. Arieta. Seryosong sabi ni Dante matapos siyang maibalik sa kama. Hindi na, baka napagod lang ako. Mahinang sagot ni Isla. No, you are showing signs of morning sickness. It means the embryo is holding on. Anito? Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. May halong kislap ng saya sa mga mata ni Dante. Isang bagay na di kayang itago ng kanyang pagiging bilyonaryo. Magiging ama na ako, Isla? Sa kabila ng galit ni Isla sa nakaraan, hindi niya mapigilan na maramdaman ang kakaibang kurot sa puso na makita ang reaksyon ni Dante. Ngunit ang sandaling yon ay muling naglaho nang pumasok si Manang Sol na may dalang isang puting sobre. May nag-iwan ito sa gate, senyorito, para daw kay Isla, sabi ng matanda. Mabilis na kinuha ni Dante ang sobre bago pa ito mahawakan ni Isla. Binuksan niya ito at binasa ang sulat. Habang binabasa ito unti-unti, naging madilim ang kanyang mukha at nagtagis ang kanyang mga panga. Ano yan? Tanong ni Isla. Wala, basura lang to. Sagot ni Dante at takmang lulukutin ng papel pero mabilis itong naagaw ni Isla. Ang sulat ay mula kay Marco. Isla, huwag kang magpapaloko sa pag-aalaga niya. Alam mo ba kung bakit kailangan niya ng anak? Ang testamento ng lolo niya ay nagsasabing makukuha lang niya ang buong mana kung magkakaroon siya ng anak sa loob ng 1 taon. Ginagamit ka lang niya para sa pera, Isla, at mahigit ka pang dapat malaman tungkol sa aksidente ng nanay mo 10 taon ang nakakalipas. Magkita tayo sa lumang simbahan ng linggo. Isasalba kita. Nabitawan ni Isla ang papel. Napatingin siya kay Dante na ngayon ay tila isang estatwa sa lamig na ekspresyon. Totoo ba, Dante? Kailangan mo lang ng anak para sa mana? Tanong ni Isla. Ang boses niya ay gumagaralgal. Lahat ba ng pag-aalaga mo, lahat ng pagprotekta mo ay para lamang sa testamento? Isla, business and family are complicated. Sagutin mo ko. Ginamit mo lang ba ako? Sigaw ni Isla, habang ang mga luha ay muling nagsimulang dumaloy. Nung una, oo. Bulyaw ni Dante, pero agad din siyang tumahimik. Lumapit siya kay Isla at hinawakan ng mukha nito. Nung una, yun lang ang plano ko. Isang transaksyon, pero Isla, ang nararamdaman ko tuwing nakikita kitang nasasaktan, ang kaba ko tuwing may panganib sa paligid mo, hindi na yun kasama sa plano. Hindi kasama sa testamento kong mahalin ka.
Hindi na kita kayang paniwalaan, iling ni Isla. Tumalikod siya at humiga, pilit ibinabaw ng sarili sa kumot. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang pintig. Isang buhay na nabuo sa gitna ng mga kasinungalingan. Isang bata na magiging tagapagmana ng isang impyernong puno ng lihim. Lumipas sa mga araw, tila ba bawat hininga ni Isla ay binabantayan. Mas lalo naging mahigpit si Dante. Bawat pagkaing sinusubo niya, bawat hakbang niya sa hardin ay may nakamasid. Ngunit sa isip ni Isla tila isang sirang plaka na paulit-ulit ang mga salita ni Marco sa lahat. Isasalba kita? Linggo ng umaga, ang lahat sa mansyon ay tila abala sa paghahanda para sa isang mahalagang business meeting ni Dante sa labas. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Isla. Manang Sol, masama po ang pakiramdam ko. Gusto ko po munang matulog sana at wag istorbohin. Pagdadahilan ni Isla habang nakahawak sa kanyang ulo. Sige iha, ipagtitirik kita ng kandila sa chapel ng mansyon para maging maayos ang lagay niyo ng bata. Sagot ng matanda, naratang walang kamalay-malay sa balak ng dalaga. Nang masiguro ni Isla na nakaalis na ang sasakyan ni Dante at abala ang mga gwardya sa gate, dahan-dahan siyang lumabas sa bintana ng kanyang kwarto patungo sa malaking puno ng mangga na malapit sa pader. Sa kabila ng kanyang paglilihi at panghihina, nagawa niyang makalusot sa isang maliit na butas sa bakod na nakita niya noong isang araw. Sumakay siya ng tricycle at pagkatapos sa bus patungo sa lumang simbahan. Pagdating doon, sinalubong siya ng amoy ng luma at tuyong dahon. Sa gitna ng madilim na simbahan, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isla, tawag ni Marco. Agad tong lumapit at niyakap siya pero mabilis na kumala si Isla. Marco, sabihin mo sa akin, anong kinalaman ni Dante sa aksidente ni nanay? Tanong ni Isla. Ang kanyang puso ay nagpupumiglas sa kaba. Huminga na malalim si Marco. 10 taon nang nakalilipas, ang tatay ni Dante ang nagmamaneho ng sasakyang nakabangga sa nanay mo. Pero dahil makapangyarihan ng mga Valderrama, biniyaran nila ang mga polis para palabasin na ang tatay mong may kasalanan. At si Dante, alam niyang lahat ng yon, Isla. Ginamit kanya para pagtakpan ang kasalanan ng pamilya niya. Ang surrogacy na ito, paraan na yon para bilhin ang konsensya niya. Nanlambot ang mga tuhod ni Isla. Hindi totoo yan. Totoo to, Isla. Halika na. Sumama ka sa akin. Poprotektahan kita sa mga Montesillo. Hindi ka na babalik sa demonyong yon. Pilit na hinila ni Marco ang kamay ni Isla. Bitawan mo siya. Isang malakas at dumadagongdong na boses ang pumainan lang sa loob ng simbahan. Naroon si Dante sa may pintuan. May hawak na barel at ang kanyang mga mata tila naglalabas ng kislap ng kamatayan. Kasunod niya ang kanyang mga tauhan. Dante, sigaw ni Isla. Sabi ko na nga ba, Montesillo, gagamitin mong nakaraan para lasunin ang isip niya. Sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay kalmado pero mapanganib. Isla, lumapit ka rito. Dante, totoo ba? Pinatahin ng tatay mong nanay ko. Tanong ni Isla habang umiiyak. Sandaling natigilan si Dante. Ang kanyang mga panga ay nagtagis. Isang aksidente yon, Isla. At hindi ko alam ang tungkol sa cover-up hanggang sa pumanaw ng tatay ko. Sinubukan ko itama lahat ng mahanap kita. Sinubukan mong itama? Sa pamamagitan ng paggawa ng sa akin at paggamit para sa anak mo? Putol ni Isla. Sa gitna ng kanilang sagutan, biglang may lumitaw na palang laser point sa dibdib ni Dante. Isang sniper mula sa mga Montesillo ang nakatago sa itaas ng simbahan. Dante, ilag! Sigaw ni Isla. Isang putok ang umalingaw-ngaw pero bago pa tumama ang bala kay Dante, mabilis na tumakbo si Isla at tumarang sa harap nito. Isang matinding sakit ang naramdaman ni Isla sa kanyang balikat bago nagdilim ang lahat ng kanyang palingin. Ang amoy ng insenso sa loob ng simbahan ay napalitan ng malansang amoy ng dugo. Ang katawan ni Isla bumagsak sa mga bisig ni Dante. Ang kanyang emerald na damit unti-unting nababahiran ng madilim na pula. Isla! No! Stay with me! Dante! Ang kanyang boses sa dati puno ng otoridad, ngayon ay basag, puno ng takot. Di na nakasagot pa si Isla. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumikit, at ang kanyang huling narinig ay ang sunod-sunod na putukan sa paligid.
Ang mga tauhan ni Dante mabilis na gumanti ng putok sa sniper na nakatago sa itaas. Sa kabilang dako, si Marco mabilis na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Iniwan ng babaeng sinasabi niyang mahal niya. Dalhin ng sasakyan sa harap ngayon din. Bulyaw ni Dante habang buhat-buhat ang walang malay na si Isla. Sa loob ng sasakyan patungo ng ospital, mahigpit na hawak ni Dante ang kamay ni Isla. Huwag kang bibitaw, Isla. Patawarin mo ko, please. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Doon, sa dilim ng sasakyan, pumatak ang unang luha ng bilyonaryo. Hindi na ito tungkol sa kontrata. Hindi na ito tungkol sa testamento. Napagtanto ni Dante na ang buhay ni Isla ay mas mahalaga pa sa lahat ng gintong pag-aari niya. Pagdating sa ospital, agad na sinugod si Isla sa emergency room. Si Dr. Arrieta ang mismong sumalubong sa kanila. Mr. Valderrama, we need to operate her immediately. The bullet hit near her shoulder but the shock might affect the pregnancy. Seryosong babala ng doktor. Gawin niyong lahat, iligtas niyo sila. Kung kailangan bilhin ko ang buong ospital na to para sa mga gamit na kailangan ninyo, gagawin ko. Lumipas sa mga oras at tila bawat minuto 1 taon para kay Dante. Nakaupo siya sa waiting area, ang kanyang mga kamay puno pa rin ng tuyong dugo ni Isla. Maya-maya pa lumapit ang kanyang chief of security. Sir, nahanap na namin ang kinaroroonan ni Marco Montecillo. Nagtatago siya sa kanilang rest house sa Antipolo. Ulat nito. Tumayo si Dante. Ang kanyang mukha ay tila naging isang maskara ng kamatayan. Huwag niyo siyang papatayin kaagad. Gusto ko maramdaman niya ang bawat sakit na nararamdaman ni Isla ngayon. Pero bago yon, bumukas ang pinto ng ER. Lumabas si Dr. Arrieta na may pagod na ekspresyon. The surgery was successful. Natanggal namin ang bala. Ang bata, agad na tanong ni Dante. It's a miracle, sir. Matatag ang bata, pero critical pa rin ang lagay ni Isla. Kailangan niya ng sapat na dahilan para gumising. Pumasok si Dante sa ICU at doon nakita niya si Isla na nakakabit sa iba't ibang makina. Lumapit siya at tinalikan ng noo ng dalaga. Gising ka na, Isla. Kapag nagising ka, isusuko ko ng lahat. Ang kumpanya, ang mana, ang lahat, malaya ka na pero please, wag mo kaming iiwan. Habang natutulog si Isla, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Dante mula sa isang hindi kilalang numero. Isang video clip to ng aksidente ng nanay ni Isla 10 taon nang nakalilipas. Ngunit may isang detalye sa video na hindi alam ni Dante, isang detalyeng magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling ama. Tahimik ang silid sa ICU, tanging tulog lamang ng heart monitor ang pumupunit sa katahimikan. Nakaupo si Dante sa gilid ng kama ni Isla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa video clip na paulit-ulit niyang pinapanood sa kanyang telepono. Sa video, kitang-kita ang lumang itim na sasakyan ng mga Valderrama. Ngunit nang mag-zoom ang camera, bago ang mismong banggaan, hindi ang ama ni Dante ang nasa driver's seat. Isang lalaking may pamilyar na peklat sa leeg ang nagmamaneho. Ang matagal lang tauhan ng mga Montecillo na siyang fixer nila noon pa man. Nanginginig ang mga kamay ni Dante. Ang aksidente ay hindi isang aksidente. Ito ay isang setup. Sinadya ng mga Montecillo na banggain ang nanay ni Isla gamit ang sasakyan ng mga Valderrama para sirain ang reputasyon ng kanyang ama at makuha ang kanilang mga share sa negosyo. At ang tatay ni Isla, siya ang ginawang scapegoat ng mga Montecillo, hindi ng mga Valderrama. Isang malaking panloloko, bulong ni Dante. Ang galit niya umabot na sa suktulan. Ang pamilyang Montecillo ang tunay na sumira sa buhay ni Isla at ginamit pa nila ang guilt ni Dante para lalo yung paglayuin silang dalawa. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Isla. Dahan-dahang minulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya. Kasunod ang pagod, ulit nag-aaral ang mukha ni Dante. Dante? Mahinang tawag ni Isla. Tuyot ang kanyang lalamunan. Nandito ako, Isla. Huwag kang magalaw. Ligtas ka na. Ligtas ang anak natin. Sabi ni Dante habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Si Marco. Ang sinabi niya tungkol sa nanay ko? Nagsinungaling siya, Isla. Putol ni Dante. Pinakita niya ang video kay Isla at pinaniwanag ang lahat. Ang pamilya niya ang pumatay sa nanay mo at nagpakulong sa tatay mo. Ginamit nila ako bilang panakiputas dahil alam nilang may konsensya ako. Ginamit ka nila para saktan ako. Nagsimulang dumanas ng luha ang mga mata ni Isla.
Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang sugat. Bakit kailangan maging ganito kagulo, Dante? Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay para sa pamilya ko. Ibibigay ko sa iyo yon, Isla. I swear. Seryosong pangako ni Dante. Pero kailangan nating tapusin to ngayon din. Tumayo si Dante at tinawagan ang kanyang chief of security. Ihanda ang lahat ng ebidensya, ipadala sa mga otoridad at ang location ni Marco. Huwag ninyo siyang hahayaang makatakas. Papunta na ako dyan. Dante, wag! Pigil ni Isla. Huwag kang pumatay para sa akin. Ayoko na lumaking may amang mamamatay tao ang anak natin. Natigilan si Dante sa pintuan. Ang salitang ama ay nagpatigil sa kanyang madilim na balak. Lumingon siya kay Isla. Hindi ko siya papatayin, Isla. Pero sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan kasama ng buong angkan niya. Magpahinga ka at pagbalik ko tapos na ang lahat ng gulo. Nang makaalis si Dante, naiwan mag-isa si Isla. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya ang init ng buhay sa loob niya. Ngunit sa labas ng ospital alam niyang nagsisimula na ang huling laban ni Dante Valderrama para sa kanilang kinabukasan. Ang ulan ay tila nakikiramay sa bagsik ng gabing iyon. Sa isang abandonadong bodega sa pantalan ng Batangas, nagtatago si Marco Montesillo, balisa at tila asong na corner. Hawak niya ang kanyang baril, hinihintay ang kanyang mga tauhan na magdadala sa kanya sa isang speedboat patungong ibang bansa. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay binasag na isang malakas na pagbulusok ng mga sasakyan. Isang convoy ng itim na SUV ang huminto sa harap ng bodega. Ang kanilang mga headlight ay tila mga matang nanlilisik sa dilim. Bumukas ang pinto ng nangungunang sasakyan. Lumaba si Dante Valderrama. Walang armas, walang bodyguard sa kanyang tabi. Isang hakbang na tila pagpapakamatay, pero ang kanyang aura ay mas nakakatakot pa sa kahit anong baril. Montesillo, lumabas ka! Ang boses ni Dante ay dumagundong, tila lang gagaling sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang lumabas si Marco mula sa dilim. Tinutok ang baril ng direkta sa dibdib ni Dante. Isang hakbang pa, Dante, at pasasabugin ko ang bungo mo. Kala mo ba matatalo mo ko sa sarili kong laro? Ang laro mo ay tapos na, Marco. Malamig na sagot ni Dante habang patuloy na naglalakad papalapit. Di alintana ang panganib. Nasa kamay na ng mga otoridad ang video ng aksidente. Ang mga accounts ng pamilya mo freeze na. Wala ka ng pera, wala ka ng kakampi at wala ka ng tatakbuhan. Papatayin kita kung hindi mapupunta sa akin si Isla. Walang magmamayari sa kanya. Sigaw ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak ng gatilyo. Subukan mo, hamon ni Dante. Ang kanyang mga mata tila nag-aapoy. Pero tandaan mo to. Bawat patak ng dugo na nawala kay Isla sa simbahan, babayaran mo ng habang buhay na paghihirap. Hindi kita papatayin, Marco. Masyado madali yun. Gusto kong makita kang nabubulok sa selda. Iniisip lahat ng kinuha mo sa pamilya niya. Sa gitna ng tensyon, isang sniper mula sa mga tauhan ni Dante ang nag-disable sa baril ni Marco sa pamamagitan ng isang tumpak na putok sa kamay nito. Napasigaw si Marco habang nabitawan ng armas. Agad dinaluhong ni Dante si Marco. Isang matinding suntok ang pinakawala ni Dante na nagpabagsak sa kanya. Hindi tumigil ang binunaryo. Bawat suntok may kasamang galit para sa tatay ni Isla, para sa nanay nito at para sa takot na naramdaman ni Isla. Ito para sa pamilya niya. Ito para sa sugat niya. Dante, tama na. Isang pamilyar na boses ang nagpatigil kay Dante. Sa hindi kalayuan, naroon ng chief of security ni Dante, hawak ang kanyang telepono na naka-video call. Sa screen makikita si Isla mula sa ospital, umiiyak at nakikiusap. Dante, wag! Wag mong sirain ang buhay mo para sa kanya. Pagsusumamo ni Isla sa kabilang linya. Kailangan ka namin ng anak mo, wag kang maging katulad nila. Huminto ang kamao ni Dante na ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Marco. Ang kanyang hingal maririnig sa buong bodega. Tumingin siya sa screen ng telepono, sa mga mata ng babaeng nagpabago sa kanyang batong puso. Dahan-dahang tumayo si Dante. Inayos niya ang kanyang nagulong tuksido at tumingin sa mga pulis na paparating na sa paligid. Dalhin niyo na yan. Utos ni Dante sa mga otoridad habang tinuturo ang duguan at lupaypay na si Marco. Siguraduhin niyong hindi na siya makakakita ng sikat ng araw. Lumingon si Dante sa dagat.
Hinayaan ng ulan na hugasan ng dugo sa kanyang mga kamay. Tapos na ang digmaan. Oras na para bumalik sa kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tunay. Malamig ang hangin na pumapasok sa bintana ng VIP room ng ospital, ngunit sa loob nag-uumapaw ang init ng emosyon. Mahimbing na natutulog si Isla matapos sa mahabang gabi ng pag-aalala. Nang magmulat siya ng mga mata, ang unang bubungad sa kanya ay ang mga mata ni Dante. Pula, pagod, ngunit puno ng kakaibang liwanag. Dante, mahinang tawag ni Isla. Hindi nagsalita si Dante, sa halip, kinuha niya ang kamay ni Isla at idiniit ito sa kanyang pisngi. Tapos na, Isla. Wala na si Marco. Wala na mga Montesillo. Ang lahat na ebidensya ng pagmamalabis nila sa pamilya mo nasa korte na. Nakahinga na maluwag si Isla. Salamat. Salamat dahil pinakinggan mo ko. Salamat dahil hindi mo hinayaang lamunin ka ng galit. Hindi ko magagawa yon, Isla. Nung nakita kita sa screen na umiiyak na pagtanto ko na mas mahalaga sa akin na maging karapat-dapat na ama ng anak mo kaysa kahit anong paghihiganti, bulong ni Dante. Ang kanyang boses sa dati tila bakal naging malambot na parang bulak. Kumuha si Dante ng isang maliit na folder mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa kandungan ni Isla. Ano to? Bagong kontrata? Tanong ni Isla na may halong takot. Buksan mo. Nang buksan ni Isla ang folder, hindi ito kontrata ng surrogacy. Ito ay ang mga titulo ng lupa ng kanyang pamilya, ang kumpanya ng kanyang ama na nadabawi na mula sa bankruptcy at isang dokumento ng paglilipat ng malaking porsyento ng shares ng Valderrama Empire sa pangalan niya. Dante, masyado tong marami. Hindi ko ito matatanggap. Pagtanggi ni Isla. Tanggapin mo, Isla. Hindi ito bayad sa pagdadalang tao mo. Ito ay pagtatama sa lahat ng pagkakamaling nagawa ng pamilya ko at panimula para sa kinabukasan niyo ng bata. Seryoso ang sabi naman ni Dante. At may isa pa. Lumuhod si Dante sa tabi ng kama ni Isla. Nilabas ang parehong diamanting singsing na sinuot niya rito noong gabing nilusob sila. Ang singsing na inakala ni Isla ay bahagi lamang ng kanilang pagpapanggap. Isla, nung una kitang nakita sa opisina ko, ang akala ko bibilin ko lang ang oras mo. Pero ang totoo, ikaw ang bumili sa puso ko. Sinira mo lahat ng pader na itiniyo ko. Ayoko nang magpanggap, Isla. Ayoko nang maging asawa ka dahil lang sa kontrata. Dante? Isla, will you marry me? For real this time. No contracts, no terms, no end dates. Just you, me, and our child. Handa akong maging asawa mo habang buhay. Napahagulhol si Isla. Sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan at ng madilim na nakaraan, natagpuan niya ang kanyang tahanan sa piling ng lalaking dati tinawag niyang demonyo. Yes, Dante. Papayag ako maging asawa mo hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil ikaw ang lalaki na nagtanggol sa akin sa gitna ng unos. Sagot ni Isla sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sinuot ni Dante ang singsing at sa pagkakataong to, hindi na to malamig. Ramdam ni Isla ang pangako ng isang bagong simula. Ngunit habang naglalapit ang kanilang mga labi para sa isang selyadong halik, isang kumatok sa pinto. Naroon si Dr. Arrieta. May dalang resulta ng bagong ultrasound. Mr. and Mrs. Valderrama, mukhang may isa pang sorpresa para sa inyo. Nakangiting sabi ng doktor. Nanatiling nakahawak si Dante sa kamay ni Isla habang inilalapit ni Dr. Arrieta ang monitor ng ultrasound machine. Ang silid ay nababalot ng matinding antisipasyon. Pagkatapos ng lahat ng gulo, ito ang unang pagkakataon na makikita nila ang bunga ng kanilang pagsasama ng walang halong takot. Tingnan nyo to. Turo ng doktor sa screen kung saan may dalawang maliliit na pintig na kumikislap. Hindi lang isa ang nabong embryo, Mr. Valderrama. You are having twins. Tila tumigil ang mundo para kay Dante. Ang kanyang matikas sa tindig ay bahagyang nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama ni Isla. Kambal? Dalawa sila? Napaluha si Isla sa tawa. Kambal, Dante. Dalawang anghel ang ibinigay sa atin? Congratulations! Pero kailangan kong maging tapat sa inyo. Seryosong dagdag ni Dr. Arrieta. Dahil sa nangyaring trauma at ang tama ng bala malapit sa iyong balikat, ang pagbubuntis na ito ay tinuturing nating high risk.
Kailangan mo ng total bed rest hanggang sa makapanaka. Anumang stress o sobrang pagkilos maaaring maging banta sa kanila. Agad na humarap si Dante kay Isla. Ang kanyang mukha puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Isla. Gagawin nating ospital ang buong mansyon kung kailangan. Walang gagawin ng asawa ko kundi magpahinga at maging masaya. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon sa Tagaytay na dati parang gintong hawla ay naging isang paraiso. Pinalitan ni Dante ang madidilim na kortina ng mga kulay na maliwanag. Ang hardin na puno ng mga bulaklak na paborito ni Isla. Araw-araw si Dante mismo ang nag-asikaso sa kanyang asawa, mula sa pagpapakain hanggang sa pagbabasa ng mga kwento sa kanyang lumalaking tiyan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa balkonahe, tinanong ni Isla si Dante, "Dante, paano kung di naging ganito ang takbo ng kwento natin? Paano kung naging surrogate lang talaga ako at umalis pagkatapos?" Hinalikan ni Dante ang noo ni Isla. "Hahanapin pa rin kita, Isla. Kahit sang sulok ng mundo ka magtago, kukunin pa rin kita. Dahil ang kontratang pinirmahan mo noon, hindi lang yun para sa anak. Yun ang paraan ng tadhana para itali ang buhay ko sa'yo habang buhay." Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, biglang napakapit si Isla sa kanyang tiyan. "Dante, ang sakit!" Nataranta si Dante. "Bakit? Anong nararamdaman mo?" "Dante, 7 pa lang ang buwan ko pero parang lalabas na sila." Namimilipit sa sakit na sabi ni Isla. Mabilis na binuhat ni Dante si Isla. Ang takot na kanyang nararamdaman nang mabaril ang dalaga ay muling bumalik. Mas matindi pa. Habang sakay ng sasakyan patungo ospital, hinawakan ni Isla ang kamay ni Dante. "Kailangan silang mabuhay, Dante. Iligtas mo sila." "Maliligtas kayong tatlo, Isla. Hindi ako papayag na kukunin kayo sa akin," bulong ni Dante habang pinapaharurot ang sasakyan sa gitna ng gabi. Ang laban para sa buhay ni Isla at ng kambal ay muling nagsimula. Ito na ang huling pagsubok bago ang kanilang pinakahihintay na happy ending. Ang mga pasilyo ng ospital tila naging mas mahaba sa paningin ni Dante habang tinatakbo ng mga nurse ang stretcher ni Isla patungo sa operating room. Ang puting ilaw ng siling ay sumasalamin sa takot na pilit itinatago ng bilyonaryo. "Dante, huwag kang aalis." Hirap na hiningang pakiusap ni Isla. Ang kanyang mukha ay maputla at basa ng pawis. "Nandito lang ako, asawa ko. I am not going anywhere," sagot ni Dante habang hinahabol ang stretcher hanggang sa pintuan ng OR. Doon, hinarangan siya ng mga nurse. "Please, Doc, iligtas niyo sila." Sa loob ng halos 2 oras, hindi mapakali si Dante. Paulit-ulit siyang naglalakad sa waiting area, tila isang leon na nakakulong sa hawla. Dumating ang ama ni Isla, si Mang Carding, na bakas din ng kaba sa mukha. "Dante anak, magpakatatag ka. Malakas si Isla." Pagpapatatag ng matanda. "Sana po, tay. Sana po," bulong ni Dante. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom. Taimtim na nagdarasal sa unang pagkakataon pagkalipas ng maraming taon. Maya-maya pa bumukas ang pintuan ng operating room, ngunit sa halip na sigaw ng sanggol, katahimikan ang bumati sa kanila. Lumabas si Dr. Arieta, seryosong mukha at may bahid ng dugo ang kanyang gown. "Dok, ano na? Nasaan sila?" Halos pasigaw na tanong ni Dante. "Masyadong maagang panganganak, Mr. Valderrama. 7 months is very critical. The first baby, the boy is breathing but his lungs are weak. We had to put him in the NICU immediately, but the second baby, the girl?" Huminto ang doktor, tila nagdadalawang isip. "Ano ang nangyari sa anak kong babae?" Ganig na tanong ni Dante. "She did not breathe at first. We had to resuscitate her, but she is a fighter, sir. After 3 minutes she cried. They are both in incubators now." Napaatras si Dante at napasandal sa dingding. Para siyang nabunutan ng tinig sa dibdib, ngunit di pa tapos ang kanyang kaba. "Si Isla, kamusta ang asawa ko?" Nawalan siya ng maraming dugo dahil sa kanyang dating sugat, pero stable na rin siya ngayon. "She's resting. You can see her later." Nang payagan na si Dante, dahan-dahan siyang pumasok sa NICU bago pumunta kay Isla. Doon sa loob ng 2 glass boxes, nakita niyang 2 napakaliliit na nilalang, ang kanyang mga anak. Ang mga daliri nila ay kasing liit na mga butil ng palay, punong-puno ng tubo ang kanilang maliliit na katawan. Doon tuluyang gumuho ang pagiging matigas si Dante. "Hi babies,
I'm your daddy. Fight for me, okay? Fight for mommy. Pagpunta niya ng silid ni Isla, gising na ang dalaga. Kahit nanghihina ang hunang hinanap nito ay ang mga anak. Dante, ang mga anak natin. They are fighters, Isla, just like you. Nakangiting sabi ni Dante habang hinahalikan ng kamay ng asawa. Isang lalaki at isang babae. They are beautiful. Napangisi si Isla sa kabila ng kanyang panghihina. Anong ipapangalan natin sa kanila? Ang lalaki, papangalanan natin Gabriel, ang anghel ng balita, at ang babae, Aurora, dahil siyang simula ng bagong umaga sa buhay ko. Sagot ni Dante. Sa sandaling yon, alam ni na Dante at Isla ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila mula sa peking kontrata, sa banta ni Marco hanggang sa bingit ng kamatayan ay nagbunga ng isang himala na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ng mga Valderrama sa Tagaytay ay napalitan na ng ingay, tawanan at tunog ng maliliit na yapak. Wala na ang mga armadong gwardya sa bawat kanto, sa halip ang paligid na puno ng mga palaruan at makukulay na bulaklak. Sa malawak na garden, tanaw ang bulkang Taal. Nakaupo si Isla sa isang duyan. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawang si Dante na ngayon ay hindi na ang cold-blooded billionaire na kinatatakutan ng lahat. Sa halip, isa itong ama na kasalukuyang gumagapang sa damuhan habang hinahabol ang dalawang paslit. Daddy, faster! Tili ni Aurora habang tumatakbo ng mabilis. Ang kanyang kulot na buhok sumasabay sa hangin. Sa likod naman niya ay si Gabriel, na mas tahimik kulit mas may matalas na mga mata na tila naman na sa kanyang ama. I am going to catch you, little monsters. Natatawang sagot ni Dante bago binuhat ang dalawang bata at pinaulan na ng halik sa pisngi. Lumapit si Dante sa asawa, bit-bit ang kambal. Nilapag niya ang mga ito sa damuhan para maglaro at naupo sa tabi ni Isla. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at pinagdaop ang kanilang mga daliri, kung saan kumikinang kanilang mga singsing sa ilalim ng sikat ng araw. Minsan, di pa rin ako makapaniwala, bulong ni Dante, na ang lahat ng to'y nagsimula sa isang pirasong papel at isang transaksyon. Maling simula, pero tamang hantungan. Nakangiting sagot ni Isla. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin, kahit nung ako mismo ang gusto ng bumitaw. Hindi kita bibitawan, Isla. You are my anchor. Ang yaman ko at ang imperyo ko walang silbi ang lahat kung wala ka rin sa tabi ko. Seryosong sabi ni Dante bago'y dinampi ang isang matamis na halik sa mga labi ni Isla. Sa kabilang dako, ang hostisya ay tuluyan ng nakamit. Si Marco at ang kanyang pamilya ay nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang tatay ni Isla na si Mang Carding ay masaya na ring naninirahan sa isang malapit na farm na regalo ni Dante, kung saan madalas siyang dinadalaw ng kanyang mga apo. Habang lumulubog ang araw at nagkukulay kahel na ang langit, sumandal naman si Isla sa balikat ni Dante. Wala na ang takot, wala na ang mga sekreto at wala na ang kontrata. Ang tanging natitira ay ang pangako na isang bukas na puno ng pag-ibig. Isang kwentong nagsimula sa dilim, ngunit nagtapos sa pinakamaliwanag na bahagi ng kanilang buhay. I love you, Dante, bulong ni Isla. I love you more than life itself, Isla, sagot ni Dante habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Dito nagtatapos ang kanilang kwento, ngunit para sa pamilya Valderrama ito pa lamang ang simula ng kanilang walang hanggang kaligayahan. 2 taon ang mabilis na lumipas mula nang huling marinig ang ingay ng mga baril at ang lamig ng selda ng ospital. Ngayon ang mansyon ng mga Valderrama sa Tagaytay ay hindi na ang gintong hawla na kinatatakutan ni Isla ng una. Ang bawat sulok nito puno na ng init. Mula sa mga kortinang pastel hanggang sa mga litratong nakasabit sa dingding na nagpapakita ng kanilang paglalakbay bilang isang pamilya. Sa malawak na garden, kung saan tanaw ang asul na tubig ng bulkang Taal, nakaupo si Isla sa isang pulang gazebo. Pinagmamasdan ng asawa niyang si Dante. Sinong mag-aakala na ang dating devil billionaire ay kasalukuyang gumagapang sa damuhan. Nakasuot ng simpleng t-shirt at tinahabol ang 2 munting bata na tila mga anghel na bumababa sa lupa. Daddy, faster! You're too slow! Tili ni Aurora habang tumatakbo ng mabilis.
Ang kanyang kulot na buhok ay sumasabay sa hangin. Siya ang mas malikot, mas matapang, ang munting bersyon ni Isla na may aura ng isang Valderrama. Sa likuran niya ay ang tahimik na si Gabriel. Bagaman mas seryoso, kitang-kita sa kanyang mga mata ang talino at determinasyon na namana niya sa kanyang ama. "I'm gonna catch you first, Aurora," sigaw ng bata habang pilit na humahabol. "I am going to catch you both," natatawang sagot ni Dante. Binuhat niya ang dalawa sa kanyang matitipunong braso at pinaulanan ng halik sa pisngi ang mga ito hanggang sa magkumalpak ang mga bata sa tawa. Lumapit si Dante sa gazebo, bitbit ang kambal. Maingat nitong binaba sa damuhan para maglaro ng kanilang mga blocks at naupo siya sa tabi ni Isla. Inawakan ni Dante ang kamay ng asawa, pinagdaop ang kanilang mga daliri. Ang diamanting singsing sa kamay ni Isla ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng hapon, isang simbolo ng pangakong hindi na mababali. Minsan kapag pinagmamasdan ko sila, pakiramdam ko panaginip lamang lahat, bulong ni Dante, ang boses ay puno ng kapayapaan. Na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang pirasong papel, sa isang kontrata at sa isang madilim na transaksyon. Humarap si Isla sa kanya. Ang kanyang mga mata nanginginig sa saya. Maling simula, Dante, pero tamang hantungan. Kung hindi dahil sa kontratang yon, baka hanggang ngayon, nagtatago pa rin tayo sa lihim na nakaraan. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin, kahit nung ako na mismo ang gustong bumitaw dahil sa galit. Hindi kita bibitawan, Isla. You are my anchor. Ang lahat ng yaman ko, ang kumpanya, ang pangalang Valderrama, walang silbi ang lahat ng yon kung wala ka at ang mga anak natin sa tabi ko. Seryosong sabi ni Dante bago ay dinampi ang isang matagal at matamis na halik sa mga labi ni Isla. Ang pag-ibig ay hindi lagi nagsisimula sa isang perpektong kwento. Minsan kailangan nating dumaan sa dilim, sa mga maling desisyon at sa mga mapanakit na kasunduan para lamang matagpuan ang taong nakalaan para sa atin. Maraming salamat sa pagsama kina Dante at Isla sa kanilang laban mula sa isang kontrata patungo sa isang habang buhay. Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng aral na tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tibay ng puso na handang magpatawad at magmahal. Sabi nila lahat ng bagay may presyo. Pero sa kwento ni Dante at Isla, napatunayan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nabibili ng kahit ilang milyong piso. Mula sa isang malamig na transaksyon, nabuo ang isang mainit na ugnayan na hinding-hindi matitibag ng kahit na anong bagyo. Maraming salamat sa pagtangkilik sa The Billionaire's Debt. Hanggang sa muling pagbubukas ng susunod na pahina ng ating mga pangarap.